Sa last chapter, nagpa-practical test si Professor Oregolem at pinahanap niya ang kanyang students ng isang Doko herb sa gubat. Nag-form ng teams ang students at dito natin nakilala si Nilia, isang dark elf na galing sa Shadow Patrol. Nakipag-team up si Neoner at Lee sa bago nating waifu na maliksik kumilos sa kabundukan at kagubatan. Nung una nagpakita si Nilia ng takot kay Lee nung nalaman niyang isa siyang wardenas. Notorious kasi ang mga rumors tungkol sa nobles at di rin maganda experiences ng dark elf sa kanila. Pero sobrang lala kasi talaga ng mga chismis tungkol sa grand mages ng wardenas. Pero after a while, paunti-unti naging komportable si Nilia kasama si Lee dahil nagpapakita naman si Lee ng normal na emotions ng isang tao. So, di naman pala totoo ang chismis na emotionless sila. Habang naghahanap sila ng Doko herb sa gubat, may natagpuan silang footprints na kanilang sinundan. Nakita rin nila ang hinahanap nila, pero kasabay nito ay ang giant wild boar na may-ari ng footprints. Ginamit ni Lee ang kanyang magic staff at ang kanyang mga natutunan sa training niya dati kay Arlalong. Sinaksak niya ang staff sa bibig ng boar at bigla na lang itong natumba. At dito nagpapatuloy ang ating kwento. Gulat na gulat si Nilia at si Yoner dahil di man lang nilang nakitang gumamit si Lee ng kahit anong magic. Pero ang easy lang ng pagpatumba niya dun sa giant wild boar. Di nila alam na nakapag-develop na kasi ang ating bida ng skill kung saan subconscious na niyang nagagamit ang kanyang mana para ma-fuse ito sa weapon niya. Di man ito yung peak level power ng aura, pero it's a good start at ang kanyang survival instincts ang dapat niyang pasalamatan dito. Chineck up nila ang boar at kinonfirm ni Nilia na patay na nga ito. Hinang-hina na ang mga buto ni Yoner sa nangyari at napapaisip na siyang i-drop ang klase. Tas ayan na naman, meron na namang silang narinig na isa pang boar na malapit sa kanila. Pagsilip nila, nakita nila na may boar rin nakaharap ang ibang classmates nila. Since 5 naman sila sa grupo, nagpasya ang 3 na panoorin muna sila. May isang nag-step up sa 5. Ito, si Ashan Dalcard. Mukhang kilala ni Yoner kung sino siya. Kung ang Wardenas family daw ay kilala sa pagiging makapangyarihan at nag-serve sa Emperor bilang advisors, ang Dalcard family naman ay kilala sa pagiging magagaling na problem solvers at nag-serve naman ang family nila sa Emperor bilang premier na in charge sa finances. Napansin ni Lee na mukhang marunong rin daw mag-spada itong si Ashan. Nagpakita naman ng confidence itong si Ashan. Sabi niya kayang-kaya raw niya ang boar at madali lang basahin ang moves nito. Sinugod siya ng boar at nakapagpari siya and nagawa niya itong hampasin. Pero mukhang nagalit lang lalo yung boar sa hampas niya at na-backkick lang siya nito. Kinabahan na yung mga kagrupo niya pero may sumunod na nag-step up, si Arden Heart. Ano kaya powers na gagamitin ng ating prinsesa? Patuloy lang na nanood yung 3. Kasama tayo na curious rin sa gagawin ng princess. Nag-focus ng matindi si Arden Heart at kinilatis niya ang bawat tiny details ng movement ng boar kasama ang paghinga nito. At eto na, our princess is making her move. Then bang! May tumira ng apoy sa likod ng boar. Natumba agad ito and mukhang si Lihan pala ang may gawa. And nag-thank you pa nga siya sa tips na binigay ni Nilia sa pag-atake. Ay nako, anticlimactic. Gusto ko sana makita gagawin ni Arden Heart eh. Pero mukhang mabuti na rin na niligtas siya ni Lee sa kapahamakan. Kasi mukhang di pala talaga sigurado ang princess sa gagawin niya laban sa boar. Kaya nagpasalamat siya ng marami kay Lihan. May utang na loob na raw si Arden Heart sa kanya. Sakto, sabi ni Lee. Meron daw siyang favor na hihingin. Anong favor ba kailangan mo? Ika ng princess. Sabi naman ni Lee, di ba marami kang connections? Tulungan mo naman ako na makapasok sa mga classes na madadali lang makakuha ng matataas na grades. Nagulat naman si Arden Heart sa sinabi ni Lee. Di siya makapaniwala na may wardenas na naghahanap ng easy classes at ayaw ng challenge. Baka raw niloloko lang siya ni Lihan. Tas biglang may isang boses na sumagot. Ako alam ko kung ano ang mga easy classes dito. Sa akin ka dapat magtanong. Ang ominous daw ng boses, sabi ni Lee sa isip niya. And familiar daw yung nakakatakot na aura na yun. Parang nung college days niya tuwing may favors na hinihingi sa kanya yung mga prof niya. Lihan, ang easiest class sa Iron Regard ay ang alchemy class. Si Prof. Oregolem pala yun. Pinilit ni Lee na kumalma. Hindi naman na raw siya yung tulad ng dati na wala pang experience. Nagpakitang gila siya sa prof and sabi niya, passion and love daw ang hanap niya sa class na gusto niya. Natawa naman sa sinabi niya si Professor. At halatang naging favorite student na siya nito, na ikinainggit at ikinagalit naman ni na Arden Heart at ng iba.
Dito na nagtatapos ang ating class for today, sabi ng prof. Hindi raw lahat ng students nagkaroon ng opportunity na maka-encounter ng bores. Tinanong naman ni Ashan Dalcard kung sinadya raw ba ito ng professor. Sagot niya, tingin nyo ba gusto ko lang na maghanap lang talaga kayo ng herbs kanina? Ang tunay na lesson today ay dapat matutunan ninyo na maraming pwedeng mangyari sa paligid ninyo habang tuwing kayo'y nangangalap ng mga materials. At ang importante ay mailigtas ninyo ang inyong mga sarili sa iba't ibang kapahamakan kahit pa lumaban kayo ng mabuti o tumakbo lang kayo ng mabilis palayo sa panganib. Naiintindihan nyo ba? Mga hindi nyo po ba kailangan yung Doco Herbs na napitas namin? Tanong ng isang kabadong yawner. Pinaghirapan po namin makahanap nito eh. Ha? Meron pala kayong nahanap niyan? Sagot naman ni Prof. Pasado na kayo. Kitang-kita ko na bagay kayong tatlo sa klase ko. Lalong-lalo ka na, Lihan. Walang magawa si Lihan kundi umuo na lang. Kinain niya yung kaba niya at sinagot niya yung guro na nakangiti. Pangarap ko ang alchemy sir, gagawin ko ang best ko. Napaisip naman si Professor Oregulem na dapat daw ang mga kabataan sa ganitong edad ay matitigas ang ulo at rebellious, pero mukhang matured na mag-isip si Lihan. Sabi ng prof, since si Lihan daw ang nakagawang pumatay ng boar at makahanap ng Doco Herb, sa semester na ito, may special privilege siyang ibibigay kay Lee na makapasok at makagamit ng kanyang cabin sa forest anytime niya gusto. Kinabahan naman si Lee. Akala niya pagtatrabahuin siya ng prof niya at gagawin siyang tagalinis ng cabin. Nilinaw naman ng prof sa kanya. Ang ibig sabihin ko ay ito. Ano ba ang pinakagustong bagay ng mga bagong students sa academy? Hindi ba pagkain? Marahil di ka pa excited ngayon, pero marirealize mo rin soon ang halaga nito. Mahirap pag-survive sa pagkain na binibigay lang sa inyo dito, lalo na't puro nobles pa naman kayo. Pero sa loob ng aking cabin, punong-puno ng iba't ibang fresh ingredients, pati na rin mga spices and vegetables na ako mismo pumitas galing sa gubat. Na-realize ni Lee na para pala itong unlimited access sa isang buffet. The best talaga ang alchemy, si Ika ni Lee. Tuwang-tuwa naman si Prof. Oregulem sa kanya. Nag-usap-usap na ang mga students. Sabi ng iba, grabe daw yung prof nila na nagpalabas ng boar. Muntika na raw sila mamatay. Ayaw na raw nila bumalik sa klase niya. Sa isip-isip ni Lee, akala raw niya di siya matutuwa sa alchemy class. Pero ngayong may access na siya sa isang cabin, ilog at fresh pork, oras na raw para maganda ng maraming pangbaon na pagkain. Ngayon may bago siyang problema. Marunong naman daw siyang mag-butcher ng baboy pero di siya sure kung kaya niya gawin mag-isa nang wala si Arlong. Sobrang kabadong nagsabi si owner na tutulungan raw niya si Lihan, kapalit ng ilang pirasong karne ng baboy. Tinanong naman sila ni Nilia, kaya niyo ba talagang mga nobles na mag-butcher ng baboy ramo? Sabi naman ni Giga Chad Lee, Nilia, gusto mo rin bang makakain ng pork? So ayun, tinulungan sila ni Nilia. Siyempre alam naman natin na isa siyang expert hunter na galing sa Shadow Patrol. Si Honor naman galing sa pamilya ng mga eksperto sa materials. So mukhang maayos ang partnership nila para sa trabahong gagawin nila. Binigyan sila ng professor ng mga gamit na kailangan nila at sinimulan na nila ang pagkatay. Na-impress si Nilia sa dalawa nating nobles. Hindi niya inasahan na may mga nobles na marunong gumawa ng ganitong klaseng trabaho. Alam nga rin nilang hindi dapat itapon ang intestines kasi pwede itong gamitin panggawa ng longganisa. Ang goal ni Lihan ay makayanang makapag-preserve ng pagkain sa pangmatagalan. Dahil daw di pa niya sure kung anong klaseng paghihirap ang pwede nilang harapin sa next few weeks. Marunong rin pala siyang mag-smoke ng meat. Na-impress naman dito si Prof. Pangatlong araw pa lang nila sa academy at ang dami na raw na na-achieve nitong si Lee. Magaling! Gutom rin po ba kayo sir? Tanong ni Lee. Medyo, sagot ni Prof. Tinuloy nila ang pag-prepare sa mga pagkain at niregaluhan pa sila ni Prof. Oregulem ng tinapay, butter at jam. Ang sarap. Sarap naman ang kinakain nila. In-enjoy nila ng sobra ang masarap na kainan at pagsasama sa isang mapayapang picnic. Matapos namumblema naman sila sa sobrang dami ng extra nilang pagkain. Busog na sila at marami na silang na-preserve na pambaon. Sabi ni Nilia, ba't di na lang daw nila i-share sa mga taga Black Turtle Tower ang mga sobrang pagkain? Nagtinginan yung dalawa. Oo nga, magandang idea yun. Ibenta na lang natin sa kanila. Na-stun naman itong si Nilia sa sinabi nila. Ba't raw ba ang weird nitong dalawang nobles nito?
Dapat sobrang yaman na nila pero bakit pati ba naman pagkain na pwedeng ibigay na lang naisipan nilang ibenta? Di pa kasi alam ni Nelia, una sa lahat, si Lee gusto talaga makaipon ng maraming pera para safe ang future niya. Si Honor naman gusto rin makapag-ipon ng pera para pang-invest sa balak niyang itayong workshop. Tinanong sila ni Nelia kung balak raw ba talaga nila ibenta yun. Oo naman, sabi ng dalawa. Niyaya pa nga nila si Nelia na sumali sa pagbenta. Sabi ni Nelia, ireregalo na lang raw niya yung party niya sa friends niya. Sinabihan naman siya ng dalawa na hindi raw magandang investment ang kaibigan na maglalaho rin sa future. Natutuwa naman tong prof natin na pinapanood pala sila. Sabi niya ang passionate daw nitong tatlong tolonggis na estudyante niya. Nilook forward niya ang future nila. Pero mukhang kailangan na raw niyang maghanda sa maraming sakit sa ulo na dadalhin ng tatlo sa buhay niya. At dito nagtatapos ang ating video tungkol sa first days of classes ni Nalihan sa Einrogard. Ano sa tingin ninyo? Ano na kayang nangyari kay Gainando? Medyo kinalimutan ko na rin siya. Magiging smooth sailing pa kaya ang buhay ng ating bida sa loob ng Einrogard mula ngayon? Sabihin nyo lang sa comment section. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify kayo sa susunod na mga videos. Ako nga para si Onichan Enghan. See you next time guys.